Ayun, sa wakas, gumana na rin. Baka LiFo 4 ang battery niyan. Para sa mga ka-DIY na magtatanong kung anong upgrade ang ginawa ko dito sa motor, ito ay equipped ng RFID. So, ibig sabihin, hindi ito magpa-power on hanggat hindi ka nagtatap ng RFID card. Itong mga ganitong klase ng security features ay nangangailangan ng maayos at matibay na battery nang dahil ang mga serkito nito ay gumagana 24/7. Para maiwasan ang malfunction at mga aberya, dapat hindi basta-basta nalolobat ang gamit mong battery. Kaya para sa mga interesado gumawa ng LiFo 4 battery para sa mga motorsiklo, let's watch this. Maraming nagsasabi na ang LiFo 4 battery pack ay mas makunat kumpara sa lead-acid battery at ito ay hindi lang pang motorsiklo. Kundi pwede mo din itong gamitin sa pang-araw-araw. Kung walang kuryente, pwede itong gamitin pang-charge ng mga emergency lights. Pwedeng gamitin pang-ilaw. Kung meron kang mga DC electric fan kagaya nito, pwedeng-pwede mo din itong gamitin. Brownout at lowbat ang cellphone mo? Pwede kang mag-charge dito. Ang kailangan mo lang ay phone charging module na pang 12 volts. Para sa mga gustong gayahin at subukan ang DIY na ito, narito ang listahan ng mga parts na ginamit ko. Gumamit ako ng 8 pieces ng 32650 na LiFo 4 battery. Siyempre, battery holder hindi mawawala. Ang gagamitin ko dito na BMS ay ang 4S 40 amperes na balance version na BMS. Always, may tornilyo at nut akong ginagamit para sa nickel strip at nang ma-fix ito ng maayos sa mga battery terminal. Ito naman ang gagamitin kong battery case na kung saan ito ay readily available sa mga online stores. Para sa link at listahan ng mga parts, mangyaring i-click ang View Products button sa lower left side ng video na ito. Unang step kung paano simulan ang actual assembly, kailangan mong i-consider ang diagram or pattern kung paano mo ito bubuuhin. Nang dahil gagamit ako ng 8 pieces ng battery cells, saktong-sakto ito sa 4x2 na battery holder at kasyang-kasya din naman ito dito sa battery case. Pagdating sa placement ng mga battery, kailangan mo lang i-consider ang mga wiring kung saan ba ang positive at negative terminal nito. Matapos maipwesto ang mga battery sa battery holder, ang next na ikokonekta ay ang nickel strip na dapat ito ay mahalagang tama base sa sinusundan mong wiring diagram. Kinakailangan mo lang ma-fix ng maayos ang mga nickel strip sa pamamagitan ng screw at nut para maiwasan ang loose connection. Minsan, yung loose connection ang dahilan kung bakit nagbibigay ng poor performance ang isang battery pack. Okay, matapos higpitan ang pagkakakonekta ng mga battery, proceed na tayo sa actual wiring. Mahalagang alamin mo muna ang tamang pwesto ng BMS bago mo ito i-fix or ikabit sa battery. Kung ipapatong ba siya dito sa taas, dito sa side, or dito sa kabilang side. So, since nakikita ko na mas okay siya na ipwesto dito sa gilid, kailangan ko lang hanapin ang tamang orientation para ma-shorten ang mga wirings na gagamitin. Kaya tara, identify muna natin kung sino at saan ikakabit si B1, B2, B3, B+, at B-. Kagaya nito, ang B- ay nandito sa side na to, kaya ang gagawin ko, dito ko rin itatapat yung B- ng mismong BMS. Ganon din dito sa kabilang side. B1, mas malapit dito. Pagdating naman ng B2, malapit sa kanya. Ganon din dito sa B3 at ganon din sa B+, mas malapit. Kaya ang tamang orientation ko dito ay ganito. Sa pag-install ng BMS,
kalimitan double-sided tape ang ginagamit. Pero, option mo na kung maglalagay ka ng insulator sa pagitan ng battery at BMS. Dito sa case ko, hindi na ako naglagay ng iba pang insulator nang dahil ito ay temporary pa lamang. Ang next step ay ang actual soldering ng mga battery terminals. Mahalagang masundan ang diagram ng dahil ang maling wiring ay pwedeng mag-cause ng damage sa mga components. Okay, matapos ang wiring ay dapat ma-test ang mga battery cells kung akma ang voltahe ng bawat battery na nakaparallel. So, ine-expect ko dito ang bawat battery nito ay almost nasa 3.2 volts dapat. Ayun, sakto sa unang test. Ganon din sa pangalawa, merong 3.2 volts. Yung pangatlo, 3.2 volts din. At yung pang-apat, 3.2 volts pa din. So, ang ibig sabihin niyan, kapag naka-series ang apat na battery, ito yung una, meron siyang 3.2 volts. Dito sa pangalawa, magkakaroon siya ng 6.5 volts. At dito sa pangatlo, ay merong 9.8 volts. At lastly, 13.10 volts na yan ang total ng apat na battery na naka-series. Na saktong-sakto din naman dapat yan dito sa output ng BMS na 13.10 volts. Ayos? Ayan, ilang kembot na lang at matatapos na. Next step na gagawin ay ipwesto ang battery pack sa mismong battery case. Para sa mga ka-DIY na interesado sa ganitong battery case, i-click lang ang View Products button sa lower left side ng video na ito. At meron ding option dyan na pwede nyong ma-avail lahat ng parts para pagdating sa inyo ay i-assemble na lang. Sa ngayon, wala akong mga additional insulators na naka-install dito sa mga gilid ng ating battery case nang dahil may mga additional plan pa ako for future development or future upgrade ng battery pack na ito. Ang next at last step ay isolder na ang positive at negative wires sa battery terminal. Itong battery case na ito ay may labeling sa bawat terminal kung saan ang positive at negative. Kaya mahalaga, hindi ito mabaliktad ng pagkabit. So, ayan, natapos din sa wakas at kailangan ko lang i-test kung tama pa rin ba yung output voltage ng battery pack na ito. Okay, ayos! At dito po natatapos ang aking video ngayong araw at naway meron po tayong mga ka-DIY na natulungan at nabigyan ng guide kung paano mag-assemble ng mga ganitong klase ng battery. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay kay AVG Solutions at isang magandang araw sa ating lahat. AVG Solutions. Don't forget to subscribe.